sa privacy. Pero ibang usapan na raw kapag gumawa ito ng eksena sa harap ng madla. Your privacy is there. You lose it if you waive it by becoming public. Ano yung public? Doing something for the public to see. You go to market, you're private. You start screaming and saying that it should be for free because, nako, bakit may langgam dyan? You're becoming public because you created a public situation. Ang press freedom naman may kaakibat ding responsibilidad. Pwede sabihin natin newsworthy, pero hindi ba meron din tayong sense of fairness? So, ano ba naman yung, boss, ba't mo ako kinukunan? Ikaw, ba't mo hindi yung tahimik ka lang na hindi mo sasabihin kung ba't di ka kinukunan. Ganito rin ang posisyon ng Center for Media Freedom and Responsibility o CMFR. Dapat nga raw magpakilala muna ang isang mamamahayag. Kaya nilagay yung prinsipyo na yon para ma-forward ng tao na ikaw taga-media. At saka para ikaw respetuhin. Hindi sinusuppress yung right mo as a journalist because hindi naman alam na journalist ka. Ang tingin lang sa'yo is ikaw ay nakikialam. Umalma rin ang CMFR sa paggamit ni Tulfo sa kanyang mga programa sa media para pag-usapan ang insidente. Doon meron ding ethical issue dyan kung i-report man yung mga nangyayari, ano yung dun sa yung each side saying one thing, the other side saying another, dapat iba na mag-report. Dapat iba na. Hindi na yung taong involved mismo. Kasi maiisip mo din, meron ding issue ng fairness dyan. Kasi walang vehicle yung kabila. Privacy, press freedom, parehong hindi absolute ang mga karapatang ito o kumbaga may mga limitasyon. Kaya ayon sa mga eksperto, magsilbi sana ang paalala ang insidenteng ito sa mga mamamahayag, artista at iba pang public figure na lalong maging mas maingat sa pagpapairal ng ating mga karapatan. Para sa unang balita, Claire Delfin reporting. Mag-iisang taon bago po ang eleksyon 2013, lilipat na rin sa kanyang bagong bahay sa Santa Mesa, Maynila si dating Pangulong Joseph Estrada. Hudyat kaya ito na tuloy na ang kanyang pagtakbo sa pagka-alkalde ng lungsod. Nasa San Juan ang ating kasamang si Connie Sison. Connie, anong balita dyan? Yes, Igan, handang-handa na nga sa paglilipat bahay itong si dating Pangulong Joseph Estrada sa kanyang bagong tahanan dyan sa may Altura Street sa Maynila mula naman dito sa San Juan. At ito nga ay sa gitna naman ng mga balibalita ng kanyang pagtakbo bilang alkalde dyan sa Maynila. 3 truck na napuno ng gamit pambahay ang nakaantabay na ngayong araw na maitransport sa bagong tahanan ng dating Pangulo sa Altura Street sa Maynila kasabay ng pag-alis dito mamayang alas 10 ng umaga ng dating Pangulo sa kanyang tahanan sa may North Green Hills. Inaasahang ang dating Pangulo mismo ang magdadrive ng pamosong jeep ni ERAP kasama ang kanyang may bahay na si Dr. Aloy patungo sa kanilang lilipatan na bahay. Inaasahan ding makakarating sila sa Maynila sa loob ng 1 oras at doon naman ay sasalubungin siya ng kanyang maaaring maging running mate na si Vice Mayor Isko Moreno kung siya nga ay magde-decide na tumakbo bilang alkalde ng Maynila. Meron ding nakatakdang budol fight na pagsasaluhan naman ng dating Pangulo at kanyang mga kaibigan pagsapit ng tanghalian. Samantala, mamayang alas 7 naman ng umaga, sinasabing darating ang ilang mga malalapit na kaibigan ng dating Pangulo dito sa kanyang tahanan sa North Green Hills upang tumulong sa kanyang paglilipat ngayong araw. Di pa natin matukoy kung sino-sino ang mga ito pero isang coaster na ang nakaantabay sa kanila dito sa Polk Street na nakaantabay din na para sakyan naman ng kanyang mga kaibigan na tutulong sa kanyang paglilipat. Ang paglipat ni ERAP ng bahay ay alinsunod daw sa batas na nagtatakda na sino mang nagbabalak tumakbo sa politika ay dapat maging certified resident muna sa isang lugar sa loob ng 1 taon bago payagang makatakbo nga sa pwesto ang sino man. Sa ngayon, di pa raw 100% sigurado sa pagtakbo bilang alkalde ng Maynila si ERAP pero kung tutuloy siya ay abangan na lamang daw ang kanyang announcement sa darating na May 12 na siyang itinakda namang deadline ng COMELEC para maipalipat niya ang kanyang permanent residential address sa Maynila mula naman sa San Juan para sa midterm election sa susunod na taon na siyang magiging indicative naman sa tuluyan ng kanyang pagtakbo bilang mayor ng Maynila kung sakasakali. Samantala, antabayan na naman ang live interview ni dating Pangulong Joseph Estrada mamaya sa Talakayan with Igan. Balik muna sa inyo dyan, Igan at Rhea. Salamat, Connie. Dalawang cement mixer ang nagbanggaan sa Rojas Boulevard. Sugatan ng isang pahinante sa aksidente. May live report si Salima Refran. Salima?
Rhea, sugatan ng isang pahinante sa pagbanggangan ng isang cement mixer sa kapwa cement mixer dito sa Ross Boulevard. Isang kotse rin ang nasakot sa aksidente. Mabuti na lamang at hindi nasaktan ang driver nito. Nagkalat ang bubog sa kalsada habang tumapon sa may sidewalk ang halong semento. Ito ang kinahinatnan ng pagbangga ng isang cement mixer nang mawala ng preno at banggain na sinusundang cement mixer din. Kumukumboy kasi ako dyan sa kasama ko kasi hindi ko alam yung rota. Nung pag-ahon namin dito, nung nandyan na sa may concrete, naka-stop na dyan namimireno, ayaw nang kumagat. Wasak ang harapan ng nasabing cement mixer. Ang quality control officer na nakaupo sa harapan, sugatan at dinala agad sa ospital. Sa lakas ng impact, nasira ang control sa gilid ng binanggang mixer dahilan para tumapon ang karga nitong halong semento. Maswerte namang basag na salamin at gasgas lamang ang sinapit ng sasakyang ito. Kwento ng driver, mabuti na lamang at kinabig agad ng driver ang cement mixer. Kundi baka pati raw siya nasaktan. Pakiusap ngayon ng mga otoridad sa mga truck driver. Dapat sa mga truck driver, pagka ganitong oras, maging alerto na sila. I-check na nila bago sila umabot sa isang intersection. I-check na nila yung mga brake system nila. Rhea, alas 3 sa madaling araw pa nangyari ang aksidente na yan. Pero kanina lamang alas 5 na simula ng paglilinis sa tumapong simento. Hinihintay naman ang isa pang truck ng construction company para alisin ang dalawang concrete mixers. Mabuti na lamang at sa gilid nga nangyaring insidente at hindi nakakasagabal sa traffic ngayon. At yan ang unang balita mula dito sa Ross Boulevard. Rhea? Maraming salamat sa Lima Refran. Ina ni Albi Casino desididong papanagutin ang mga nasa likod ng pambubugbog sa anak. Pero humingi siya ng tawad sa isang modelo na una niyang idinawit sa pananakit. Narito ang report ni Katati Bayan. Ang mga pasa at sugat sa mukha ng aktor na si Albi Casino, isinisi ng kanyang ina sa 4 na kaibigan umano ng dating nobya ni Albi na si Andy Eigenman. Pero buong pagpapakumbabang humingi ng dispensa si Ginang Rina Casino sa napangalanang si Carlos Concepcion na nasa bahay pala nito nung mabugbog si Albi. Pero ang iba pang pinangalan ng suspect na sila Jack Lacson, Frank Magalona at Neil Arce, sasampahan pa rin daw na reklamo. Yung dalawa doon talagang sure na talagang identified, no, yung Lacson at saka yung Arce. Ngayon, I'm so sorry about the Concepcion. Mali yung Carlos Concepcion. I'm so sorry. It's a certain Concepcion. It's not Carlos Concepcion. And I apologize to the family. Tapos yung si Frank Magalona. Very damaging kasi yung sinabi niya eh. May sinabi kasi siya sa witness. Pinabulaanan din ni Rina ang aligasyon ng kampo ni Andy na naging bayolente rito ang kanya anak nung buntis pa ito. Kung bayolente talaga yung anak mo, nung sinabuyan siya ng wine at sinampal siya ni Andy, doon pa lang, sinampal niya na si Andy. Nauna nang itinanggi ni Frank Magalona na may kinalaman siya sa gulo, habang ang negosyanteng si Neil Arce, pinayuhan na raw ng kanyang mga abogado na huwag magkomento. Sasagutin daw nila ang reklamo sa tamang lugar at panahon. Para sa unang balita, Katati Bayan reporting. Isang kotse at cement truck ang nagkagitgitan sa Salis Bridge. Nakunan po ng CCTV ang naturang aksidente. May live report naman si Laban Yuver. Live. Igan, dahil nga sa patuloy na konstruksyon dito sa Salis Bridge ay tuloy-tuloy din po ang pagbigat ng daloy ng trapiko. At syempre pa mga kapuso, sa mga motorista magdaraan sa Salis Bridge, kailangan ho tayong magbaon ng maraming pasensya dahil kung hindi, pwedeng matulad po tayo sa inyong video na mapapanood ngayon. Nitong ika-7 po ng Mayo, alas 3 pasado ng hapon, nagkagit-gita ng isang cement truck at puting kotse. Mapapansin na mabigat ang daloy ng trapiko sa Salis Bridge sa Nichols area. Nagkaunahan na makalusot ang dalawang sasakyan. At dahil hindi sila nagbigayan, ang resulta, disgrasya. Nagkaroon ng gasgas at yupi ang gilid ng puting kotse. Bukod dito ay wala na namang naiulat na nasaktan. Agad namang dumating ang MMDA Traffic Enforcer at Local Enforcer ng Pasay para mag-asiste sa nasabing insidente. Kinalaunan, nagkasundo na rin ang dalawang kampo.
Ayon sa MMDA, halos araw-araw ay may banggaan na nangyayari sa area na ito. Kaya paalala lamang po sa ating mga motorista, kung kayo po ay daraan dito, kailangan maging maingat, mapagbigay at habaan pa ang pasensya para makaiwas tayo sa disgrasya. At yan po muna ang pinakahuling update mula dito. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat. Laban niyo, Ver. Ginang po sa Manawag, Pangasinan, ginahasa umano ng sariling asawa 2 araw lamang matapos manganak. At mga Hollywood celebrity nagsama-sama sa isang gala sa New York. Huwag pa huli, tutok ka sa unang balita.